Matapos magkaroon ng 8-game winning streak ang Lakers, nasundan naman yun ng dalawang batch ng losing streak. 3-7 ang Lakers sa last 10 games. Nagkagulo pa yung mga fans nang dumating si Luka sa home court ng Pacers. Second game kasi to ng kanilang road trip versus Indiana. 13-point lead agad ng Lakers first half pa lang. Pero si LeBron parang naging si Paul George. Nagpa-podcast kasi kasama si Steve Nash. Naka 2 points, 5 rebounds at 3 assists sa first half. Galing din si LeBron sa podcast nitong si Pat McAfee na tinawag niyang weird yung tagapagtanggol niya, si Brian Windhorst. Sinabi kasi ni LeBron na umaasta si Windhorst na kaibigan niya pero hindi naman. At parang weird din na umating si LeBron ng podcast na yung mga sasabihin niya kung sa ibang player yon magkokos talaga ng issue sa NBA. Lalo na nung tinawag ni LeBron na rig yung mga draft picks dati. Lalo na yung sa kanya sa Cleveland. Mukhang naghahamon din si LeBron dahil sabi niya doon sa podcast hindi sila nag-uusap ni Michael Jordan dahil ayaw siyang kausapin ni MJ hanggat hindi pa siya retire. Personally, kilala niya si MJ pero mukhang promotional lang to para lumakas ulit ang media bago mag-playoffs. Sa bagay, content din yan. After kasi nung podcast ni LeBron, nagsalita rin itong si Stephen A. Smith na kapag nakita niya si LeBron, sasapakan niya. Pero mas naawa ako doon kay Windhorst dahil ang tagal niyang pinagtatanggol tapos parang tinirade din siya. Si Luka naman naka 19 points, 4 rebounds, 3 assists at 4 out of 6 sa 3-point area. Siya na ang ikalimang best player sa 3-point area after deadline. Nasa almost 4 out of 10 sa beyond the arc. Siya din ang ikalimang player na may hawak ng longest streak na merong at least 1 3-point shot sa isang game. Nasa 111 na siya ngayon. Yung sinasabi ng iba doon na mag-focus na lang si Luka sa playmaking kaysa scoring parang imposible yun. Parang sinabi rin nila na magpatalo na lang yung Lakers. Si Austin Reeves naman naka 17 points agad sa first half pa lang. Sa third quarter, naka 8.7 assist si LeBron. Naka 3 points pa lang siya nun na parang sinadya din eh. 95-92 para sa Lakers na ibaba naman ng Pacers yung lamang. Si Luka naka 10 points noong third quarter, may total na siya noon na 29 points. Kaya paano sasabing focus na lang sa playmaking? Sa 2 months din, hindi dumidepensa or halos hindi dumidepensa si LeBron kasi siya ang merong pinakamababang plus-minus rating sa defense sa nakaraang 2 buwan. Sa fourth quarter naman, after ng 6-0 run ng Lakers, naidikit pa rin ng Pacers yung score sa 112-110. Lamang ng dalawa yung LA, 3 minutes mark ng fourth quarter. Naiwasan din ni LeBron na maputol yung kanyang streak na merong at least 10 or more points sa isang game. May total na si LeBron ngayon sa kanyang streak na 1,283 games. Si LeBron din na nakapagpanalo sa game versus Pacers galing sa isang follow-up play. At least nakapuntos na si LeBron kapag siya ang last shot. Gabuhok lang din yung oras na natira. Akala rin siguro ni Maturin matatalo niya ulit si LeBron. Nag-ala Steph Curry, lamang pa sila ng isa nun. Muntikan pa doon ng Lakers. Naka 13 points, 13 rebounds, 7 assists si LeBron. Si Luka naman 34 points, 7 and 7. Si Austin Reeves nasa 24 points, 4 rebounds at 5 assists. Yung sa Pacers, saka na lang din yun. Sa Lakers kasi ngayon, nasa number 4 sila ng standing. Nasa kanila yung tiebreaker versus Memphis at 1 game away sila versus naman sa Nuggets na nasa kanila din ang tiebreaker. Meron pang 10 games ang LA na visible pa sa kanila yung number 2 spot. Wag lang silang magkakaroon ulit ng losing streak.